works. Sa video natin ito, pakikita natin kung paano tayo magtabas ng full sheet of laminate na galing sa mga hardwares or depot. Yan kasi pag binili mo sila, iniro-roll nyo sila ng bilog. So tatabasin natin siya gamit yung ating scoring knife. Ganito siya pag nabili mo sa mga depot or hardwares o sa mga supplier ng laminates. Ganito sila ibinibigay sa inyo. Naka-rolyo siya. So papakita natin kung paano natin siya babaklasin, tsaka babaklasin na mag-isa, tsaka paano natin siya tatabasin. So pagka ganito, nag-stack kayo ng ganyan, kailangan may lagi siyang may sapin, ganito. So, kahit karton, para hindi siya nabasag yung mga gilid-gilid na ganyan. Pupunit kasi yan pagka sa simento mo lang yun. Simulan natin. So ito yung ginagamit kong pinakasapin sa sahig. Sabi ko mo isa. Ito yung isa sa 5 mm. 5 mm, 1/4 na sapin. So may side to na ginagamit ko. Yung isang side, ito yung nakalapag sa sahig. Kasi ito naman, ito yung nakalapag yung laminate. Bago natin yung pinapag, alisin muna natin kasi baka may mga natatalas, buhangin, kaya maaaring makagasgas sa laminate. So itong side na to, ito talaga ginagamit ko nagpapatungan ng laminate. So laging ganun, yung isang side nito, yun yung sana nyo. Hindi pwedeng magbaliktad kasi baka may mga buha-buhangin na yun. Masisira yung laminate yung magagasgas. So, ganito yung ginagawa ko. Medyo pupuan ko siya ng konti. Kung inuupuan nyo, huwag nyo alisin yung karton para hindi kasi pwede mapwersa mabasag. So, hindi nyo siya. Dahan-dahan lang. Ayun, nabaklas natin mag-isa. Ngayon, magtatabas naman tayo. So, ito yung mga kailangan nating gamit. Scoring knife. O, ganito yung itsura niya. Sa mga hardware, nakakabili rin ito. Ito yung tatak nyo, Hardiflex. Hardware, online, meron yan.
Siyempre, Metro, Pentel, lapis, saka itong ano natin, guide. Ito, importante rin to kasi para magdiretso yun. So kung may scrap kayo na ganito kalaki, itabi nyo na para sa pagkakating nyo ng laminate. Huwag nyo na siyang galawin. Kung baga, maglagi kayo may ganito. 240 yung haba niyan. Parehas lang sila ng laminate. Ito na lagi yung guide nyo. Tapos ito, isa rin sa importante ito. Bago ka magtabas, gumawa ka ng cutting list. Yan, cutting list. Napaka-importante niya kasi alam mo kung ilan yung kukuhain mo na laminate kada sa isang buo. Gawa ka muna ng cutting list. Katulad dito, ginawa ko lang gamit ang lapis at saka papel. Hindi kasi ako masyadong ano sa computer. So lahat ng gawa ko lapis at papel lang, pati yung drawing doon ko na siya ginagawa. So tabasin natin. Ginagawa ko, dati kasi ganito ako magtabas. So yung iba kasing mga nakikita ko, pabaliktad yung ano, trinay ko na baliktad yung pagtabas, parang mas mainam siya. Madali siyang anuhin, katin. So babaliktad natin siya. So, ganyan na siya. Itong kabila, okay lang yan. Hindi naman siya abuti ng scoring knife mo eh. Kaya kahit na magkakasama yan ganyan, kailangan mo lang mag-score ka, hindi mo naman sasagarin yan eh. Magkaroon siya ng gatla. Tapos pag krinak mo, okay na yan. So, dito tayo kukuha. Ito yung kukunin natin. Ang kailangan natin, 300 mm. Ang mangyayari, kailangan natin ng 4 na 300. Kasi yun yung nakalagay sa cutting list eh. Magiging allowance ko lang yan is 0.5. O kailangan maliit na maliit lang. Ito yung 0.5 ko. Nangyari sa cutting, ito, nakatabasin ko siya isang buo, 305. Kinuha ko siya ng 305, yung allowance ko, sobrang liit lang, 0.5 kasi para makakuha ko ng 4 sa isang buong sheet na to. Kasi masasayang na siya kung kuhain mo siya ng 320, so 320, saka 320. Nangyayari, may scrap tong isa mo. Bali wala na yung 260 mm, 260 mm. So kakati natin. Itong guide na to, antay mo lang doon sa pentel na ilagay mo. Ayan yun. Ito yung pentel, ito yung guide. Isa para magpantay, buti mo ng paa mo. Ayan. Ayan yun. So, andun na yung lapis. Andun na yung lapis. Sa pagkakat naman, ayan na siya. Ang ginagawa ko, para alam ko kung saan yung pinakahuli ko, ito yung paa. Sa paa ako nagsusunod. Kakating ko siyang ganyan. Hanggang dito. So, ito yung marking ko para dyan sa isang ano na yan.
kailangan dahan-dahan lang yung ano, huwag mong, di bali ng maraming pass, huwag mong sasagarin na ganun kasi hindi maganda yung ano eh, masyadong malalim, unti-unti lang. Kahit 4, 5, pero yung ano niyan, pantay-pantay, yung lalim niya. So, dito ako natapos kanina, galing doon. Gagawin ko, ito naman hanggang dito. So, hindi madodoble masyado yung nandito. Hanggang dito naman ako sa pako nito. So, ayan. Isa, dalawa, no, so, ito naman, kuhain ko siya ng pag-ganon. Kasi hindi pwedeng pag-ganon. Ito, pag tumama to sa semento, masisira na yung scoring knife mo. Pag ginanon mo siya na tumama dyan, gagawin ko na lang siya. Hanggang dito rin sa pako. Kasi pag tumama sa semento to, wala na, sira na yan, hindi mo na magagamit. So yun, nagatlaan na natin lahat. Malambot na siyang ano. Malambot na siyang, so lumagay ka lang sa gitna. Ayan, yun yung pinaka-pwesto mo. Huwag kang lumagay dito. Kasi hindi mo mapapantay ang ano niya. So yan, pag rinak mo, biglay mo lang. Ayan, yun na siya. Putol na siya. Pag medyo malalim yung ano mo, ng ilang pass na dahan-dahan, lulubog naman to eh. Hindi mo kailangang diinin ng gustong ganun. Kasi baka sumagad sa ilalim, hindi pantay-pantay yung pinakabaon ng ano, ng scoring. So kailangan madahan lang siya hanggang sa lumubog yung pinakatalim. Lumubog ng konti. So ayan na yung kinating natin. Sundan natin yung cutting list natin. Ito kasi sa vertical ko gagamitin. So ito, kailangan mo to. Para naman hindi sumabit dito sa likod. Lagay mo lang siyang ganyan. Tapos gumamit ka rin ng mas maiksi kasi ito pang mahaba natin, pang crosscut mo, maiksi lang. Dapat ito pa ganyan. Ito pa ganyan. Nalang tayo man. Ganyan ko lang. So, ganun pa rin. Lumabas ka sa linya mo para makita mo yung ano, yung sa marking. So, dahan-dahan lang ulit. Ayan. Makita nyo, medyo ano yung ano niya oh. Lumubog yung pinakatalim nito. So, mahirap mag-crack doon, so linipat ko lang. Ayan, lalagyan ko na siya ng marking para hindi magkahalo-halo. So, alam ko na siya kung para saan.
yun, ganun lang siya kasimple tabasin. Gumamit ka lang lagi ng ganito, yung pinakasapin mo. Kailangan may ganun ka kasi yung semento hindi yan pantay pag maglalapag ka. So kailangan lagi kang may ganito. Bumili ka niyan, yan yung pinakasapin mo. Yung 1/4 na plywood. Tapos yung sa cutting list, sundan nyo lang din yung cutting list nyo. So katulad dito, tumabas na tayo ng 3. Ginagawa ko, lalagyan ko ng marking to para hindi na ano. Lalagyan ko na siya ng check na natabas ko na siya. Ngayon mga ka-woodworks, tapos na natin katingin yung isang buong sheet ng laminate. Gagamitin natin doon sa isang project. So ito nga yung ginamit natin. Scoring knife. Nasanay ako dito eh. Pwede din naman yung cutter, kaso lang mabilis siyang mapurol yung pinaka tip niya. Kumpara dito na medyo makapal yung ano. Basta dahan-dahan lang yung pagkat. Hindi natin siya pwedeng pwersahin ng isang ganon. Pag alam na natin siguro mga 4 na pass na naguhit, saka natin ano, itanggalin na yung ano. Pwede na natin siyang hilahin. Malambot na siya nun. Tsaka, ayun, thank you pala kay Boss Mario ng Macho Woodworks. Tsaka kay Harley ng Mr. Lee TV. Sa kanila ko po nakakita. Tsaka yung idea nung pagkakat ng laminate na nakabaliktad. Kumpara kasi dati, pag nagkakat ako ng laminate, kung ano yung ibabaw, doon ko kinakat. So, nung nakita ko sa kanila na ganun sila mag-cut, medyo mas maganda pala siyang cutin kasi mas malambot siyang anuhin ng scoring knife kumpara yung sa ibabaw na dati kong ginagawa. Thank you sa inyo. Sa lahat ng nanonood tsaka nag-subscribe sa channel namin, maraming salamat sa support nyo. Thank you.